Welcome to Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Ang layunin po ng podcast na ito ay palawakin ang kaalaman ng bawat Pilipino tungkol sa batas, sa ating mga karapatan, at sa iba pang mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa atin sa maraming bagay. Makakasama din po natin dito ang mga guests na eksperto sa kani-kanilang larangan at handang magbahagi ng kanilang nalalaman upang maging malinaw at mas malalim pa ang usapan natin sa mga paksang ating tatalakayin. Ako nga po pala si Attorney Maria Ellen Rodriguez, ang maghahatid sa inyo ng konting kaalaman para sa malaking katulungan. Gaya nga nasabi nila, a little knowledge goes a long way. Ayan, ito pong unang episode natin dito sa Konting Kaalaman, Malaking Katulungan ay tungkol sa bagong batas sa Pilipinas. Kaya ngayon, inimbita ko po ang isang abogado na taga-Capiz. Let me introduce muna ang magiging bisita natin ngayong araw na to. Siya po ay unang civil engineer muna siya. 'Di ba? Mahirap yan ha. Civil engineer muna siya, naging licensed teacher, DILG officer, nag-enroll siya sa Colegio de la Purísima College of Law. She worked at PAO, that's Public Attorney's Office, for more than 3 years. Thereafter, she transferred to the prosecution. So, naging prosecutor siya for more than 23 years. First appointed siya as Prosecutor 1, promoted to Prosecutor 2, promoted to Prosecutor 4, then Provincial Prosecutor of Capiz. Nag-retire na po siya July 1, recently lang, 2025, so last year. And ang total government service niya ay 39 years. Okay, so now, let me bring in our guest for today, si Attorney Natalia Bialen. Ayan, okay. Okay. Magandang araw po, Attorney Bialen. Thank you at pumayag kayong maging guest natin dito sa Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Nabanggit ko po sa audience natin, sa viewers, na pag-uusapan natin ngayon yung drug law na nag-umpisa lang ng 2002, 'di ba? Ito po ang Yes. repeal sa Dangerous Drugs Act before. Ngayon, Yeah. bilang prosecutor, so prosecutor na po kayo nang maging batas ito, 'di ba? Yes. Prosecutor In na kayo. 2002. Opo, Yeah. opo. So, bago po natin puntahan yung formal na puntahan yung batas, sa Mhm. experience niyo po, may nadaanan po ba kayong kasong ganito? Marami. Ay, may mai-share po tayo sa mga yung Um, natatandaan nyo na kaso nyo na pwede nating ibahagi sa mga nakikinig at nanonood? Kasi mula nung may tukhang, talagang dumami. Ano po yung Ah, tukhang? yung dating program ng PNP Ay, maganda na yan. Pag-usapan natin yan. tukha, Ano po yung ibig oo. sabihin ng So, tukhang? dumami talaga ang nag-surrender, and then dumami din ang nabust. So, Ah, dumami din ang na-rape. opo. So, resulting to the filing of Section 11, Opo. possession Opo, oo, of sa Section dangerous 11. drugs, and then Section 15, using of Mhm. dangerous drugs, Opo. and then selling of dangerous drugs under Section 5. Opo. Ngayon, Yun teka ang lang po. dumami. Bago po tayo umandar, yung pong, ano po yung sinabi niyo? Hindi ko alam yung tukang? Anong tawag doon? Di ba there was a time when the president was then President Rodrigo Duterte, Mm. nagkaroon ng program ang PNP na tukhang yung Tukhang. mga suspected na drug users or what have you, sinasabihan na mag-surrender. Oh, Tsaka yung mga hindi ba't po tinawag na nag-surrender na tukhang? subject. Ba't, Dahil suspetsado silang gumagamit ng droga or nagse-sell.
ng Opo. drugs. So, So, yun ang program. ang program, pag sumali ka, kasi nga may nakalagay nasa batas po ba yan na pag sumali ka, eh hindi ka nila ipoprosecute? Pag Meron nag-surrender? namang provisions doon na kung using of dangerous drugs lang ang sayo, Opo. merong provision na i-rehab ka at hindi ka ipo-prosecute Opo, nakita ko provided yon. it is your first time. Opo, opo. So, Mm. so, maraming maraming nag-avail. Marami. Oh, di Oo. mabuti pala, maganda pala. Ah, Mm. ngayon, yung sa natatandaan nyo, meron po ba kayo natatandaan na kaso na unusual? O pare-pareho lang naman sila? Pare-pareho lang sila. Pare-pareho Dun lang. lang talaga sa weight ng mga drugs na nakuha sa kanila nagdi-differ. Oo nga naman. O sige, so pag-usapan ngayon natin yung mismong batas para maintindihan ng mga tao. Kasi Mm. alam ko yung iba, alam lang nila, droga, ganun lang. Kasi Mm. lalo hindi naman talaga gumagamit, nakakarinig lang. Kasi nabanggit ko rin Mm. na hindi lang kasi ang mga pamilya o kaibigan ng mga gumagamit ang apektado. Siyempre, buong Yeah. community yan. So, dapat Mm. the community will understand din kung ano po ba to. Ngayon, Oo. hindi na natin masyadong madaming ang scope ng um, Yeah. RA 9165. It's now called the Comprehensive Dangerous Drugs Act of Dangerous drugs. 2002. Ngayon, Yes. nabanggit sa atin ni Attorney yung Section 11. Puntahan natin ang Section Mhm. 11 ngayon. Ito, Mm. ang nakalagay dito, una pa lang, the Possession. penalty of life imprisonment. Etong tanong ko, ba't may to death? Wala naman tayong death, di ba? Penalty. Ah, so that's why ang binibigay ng court is life imprisonment lang Opo. dahil na repeal na rin yung death penalty law. Oo. So I'm thinking, kaya inilagay pa rin nila tong death na yan, in case magbago naman ang batas ng Pilipinas, magka-death sentence, hindi na kailangan i-repeal. No. Baka Correct. ganon. Okay, so biruin nyo yan ha. Possession lang po to, possession of dangerous drugs. Okay. Ang Yeah. penalty, life imprisonment na to death Mm. and a Mm. fine of 500,000 to 10 million pesos. Laki nun na. Um, Oo. at ito lang, ano yung mga acts na magfo-fall under possession of dangerous drugs? Number one, 10 grams or more of Yeah. opium. Of opium. Second, 10 grams or more of morphine. Yeah. 10 grams or more of heroin. Number three. Mm. Number four, 10 grams or more of cocaine or cocaine hydrochloride. Joking right. Number five, 50 grams or more of methamphetamine hydrochloride or shabu. Okay. Number six, 10 10 grams or grams. more of marijuana resin or marijuana resin oil. Number seven, 500 grams or more of marijuana. Marijuana Yeah. lang yan, ha? Mm. Wala pang isang 500 grams lang. Wow, ganun, Yeah. ganun ka higpit talaga It is pala. because with the amendment of RA 6425, the 1972 law on dangerous drugs, dati meron siyang regulated drugs and Oo. dangerous drugs category. Dito sa RA 9165, inisa na lang. They are called Okay. dangerous drugs. Oo, so lahat isang kategory na lang. Oo, Oo, isang para category na mabilis. lang. Pero grabe, no, marijuana kasama dito, ah. Yeah. Oh, Kasi yeah. po, abogado po ako dito sa Canada. Actually, Hmm. federal prosecutor po ako for 9 years sa Niagara Region. At ito ang pinoprosecute namin. Drugs lang. Kasi ang Oh, Controlled Drugs and Substances Act is under the federal law, federal crown. Pero yeah. grabe ha, pag nakita nyo, ang marijuana masyadong pinakamababa sa amin. Halos, kasi Mm. legal na siya rito, except pag sa mga pag may medical ka, meron kang, or Yeah, medical, pero medical siyempre kung problem. hindi, pa rin, Hmm. crime pa rin. Anyway, so, eto, ang number 8 niya, 10 grams or more of other dangerous drugs, such as, Mm. but not But not limited to, limited. MDA or ecstasy, Mm. paramethoxyamphetamine, PMA, PMA. trimethoxyamphetamine, TMA, bangay ko lang na dito, Mm. lysergic acid, diethylamine, LSD, gamma LSD. hydroxyamphetamine, GHB, and those similarly designed or newly introduced drugs.
So it captures all types of drugs talaga, no? And the derivatives without Yes. having any Oo. therapeutic value. So in other words, kung hindi mo talaga kailangan to at hindi to prescribed ng doktor, it's a drug, right? It's a dangerous Yeah, drug it's under a this dangerous article. drugs Yes, 'pag okay. ginamit mo. Now, nakalagay dito, if the Ah, quantity involved is less than yung mga 10 grams, so nasa 9 mm. grams ka, 9.9. Oo. So less ka nun. Ang Oo. penalty, life imprisonment pa rin. At ang And laki ng ano sa niya, fine lang bumaba, yeah, 400,000. Mga gano'n. Okay. 400,000. So anyway, so ngayon alam na natin, so ganyan po ang kalakaran dito sa drug law na Pilipino. 'to. Mahigpit talaga masyado. Talagang Yeah. mahigpit kaya mag-ingat kayo. Ngayon, pumunta po tayo dun sa sunod na section. So yan yung simple possession. Hindi na natin pag-uusapan yung siguro daan na lang natin possession of equipment kasi baka isipin nila use lang Or ang ano. or drug paraphernalia. Oo, kasama po yung explain niyo nga po yung attorney, yung paano yung sa drug paraphernalia? Kasi yung mga iba, hindi naman talaga sila tunay na equipment. These are improvised equipment, denominated as drug paraphernalia. Halimbawa, test tube, ginawa Mm. nila yun na ano, tutor. Oh. That So makes it, kasama and then yon. they use it in ingesting the drugs into their body. That makes the glass tubing a drug paraphernalia. Okay. So it's the use, no? It's the Yeah, use, oo. Pero meron po yeah. bang Kasi ordinary naman yung glass oo. tubing. Pero ano po ba yung ibang paraphernalia talaga na hindi yung regular? May nakita na may example po ba kayo? Kasi hindi ko po Hindi una try regular. mag-drugs. Ay kinukuha ng mga pulis yung mga lighter Ah, dahil na-confiscate yan kasama yung equipment. mm. Oo, Oo, so parang kapag kasama ng ang lighter na equipment, consider niyo na po yung drug paraphernalia? kino-consider nila. Okay, Kasi yun ang so ginagamit to heat the aluminum foil, ayun sa which is shabu 'no? ordinarily used in making embutido. Opo, opo. So, yun ang ginagawa nilang heating ano, Device, apparatus oo. using the lighter sa Mm. ilalim to ingest the drugs Okay, into so their yeah, so body. it becomes a paraphernalia. So sa Correct, mga viewers yes. natin, kayo po diyan sa mga nanonood, tandaan niyo po, 'pag itong inosenteng bagay gaya ng lighter, isinama niyo sa ibang paraphernalia, kahit walang kasamang drugs, 'di po ba? O kasama talaga yung drugs? Minsan wala namang drugs, paraphernalia lang, that's why ang Nahuhuli, 'di charge ba? section 12. Okay, so yun tandaan niyo. Provided, Mm. attorney, Mm. na yung kasama nung lighter na improvised tutor was tested to be positive Oo, oo, with siyempre. drug. Oo. Ngayon kung tinest at wala, test tube, ganun lang, 'di ba? Yeah, Lighter correct. lang, okey. Aluminum foil. Oo, aluminum foil, Mm. okey. Alam niyo nagkaroon Gamit ako sa ng kusina. oo, yung gamit, oo. Basta walang Hmm, residue, yeah, hindi oo. considered, It must okey. be tested. Oo, it must be tested. So, okey, so yun yung sa section 12. Sa section 13 naman, Mm, possession of dangerous drugs during parties, social mm, gatherings, or meetings. or meetings. Okey, so may na-encounter po kayong kaso ng ganito? Wala, Wala pa wala naman, dito pero sa probinsya. oo, warning lang 'to sa mga tao. Wag Mm, masyadong masaya at mag-party kayo na yeah. meron kayong drugs, Marami sa bagsak kayo Maynila. dito. Ang Mm, nakalagay at least two persons, eh. Dalawang tao party mm, na, right? at least 2. Oo, Oo. at least two. Okay. So now, section 14, possession of equipment, ayan na naman, instrument sa social gathering. So, paraphernalia in a social gathering in a party. Correct. So, yun Mm. lang, maiiba lang Yun siya po. pagdating sa kung anong environment ka. Okay. Correct, oo. So, tandaan niyo po, wag nang mag-party may drugs. Number 60, section 15, use of dangerous drugs. Okay. So yung number 11, ang distinction ng 11 Possession. is possession lang. So, pag Mm. may hawak ka lang, kahit hindi mo ginamit yan, pasok ka sa 11. At Ah, matindi ang penalty dun, yun na nga eh. Imagine mahawak mo according to lang, the weight. life Yeah, imprisonment ka na agad, 'di ba? correct. It's So yun, MADA ingat kayo. prohibited. Alam nyo, eto ha, yung mga, gaya sinabi ko, importante sa mga taong maintindihan kasi hindi nila alam itong mga bagay na Mm, to. Biruin nyo, halimbawa, kayo, may kasamang kaibigan.
Mm. Hindi niyo alam na gumamit siya ng drugs, dala niya yung paraphernalia, dala niya yung lighter niya. Hmm. Teka, magbabanyo lang ako, pakihawak. Hinawakan mo Mhm. ngayon. Pasok siya sa banyo. Nahuli ka ng pulis. Tinest. Correct. Di ikaw ikaw, di ba? Ikaw ang Yeah. huhuli ng pulis. Nasa iyo. Under section 13 or 12. hindi. Dun sa 12 ba yun yung possession? 12 or 13 o Oo. 14. Kung wala sa party. Kung Mm. hindi ano, 'di ba? So Yeah. mag-iingat kayo or lalo kung nasa party kayo, 'di ba? O pakihawak muna, punta lang ako doon. Tapos nag-raid ang pulis, huli ka, ikaw ang makukulong. The under this, hindi yung kaibigan mo na gumamit. Right? Correct. So, and this is why this is very important for people to know. Kasi yung iba, I'm sure hindi nila alam 'tong mga 'to at hindi nila maiisip 'yun eh. 'Di ba? So mag-iingat po tayo na magbasa humawak ng gamit ng kahit kaibigan nyo pa, hindi natin masasabi, 'di ba? So ngayon, Yeah. yun po yung 13 ano, sa 14 ayun din yung Mm. nasa ano, sa 15 na pala tayo. Ito na yung use. Okay. Ito Yeah. user ka na, ikaw na talaga. So you're apprehended or arrested and you're found to be positive Bi for use of any dangerous drug. Ngayon, ang tanong ko po ganito. When it comes naman to, syempre, papasok ang Bill of Rights, di ba? Syempre, yeah. papasok yung arrest. Dapat Legality of valid. arrest. Oo. So ngayon, um, itong mga to, I'm assuming na-apprehend ka, maybe doesn't have to be connected to drugs. You could have been arrested on some other crime. For example, Offense. 'di ba? Ngayon Yeah. ang tanong, Yes. ano po ba, kung nahuli ka po, halimbawa, nahuli ka nagnanakaw, tetest ka ba nila for drugs? Hindi naman. There are times na i-test ka talaga. Pero dapat lahat ng nahuli sa kahit anumang offenses, iti-test sila sa drugs. Kaso, mga wala naman ditong mga testing center, kaya minsan yung police, mga petty crimes, hindi na nila sinasubmit sa testing. Kasi from copies, pupunta ka pa ng Iloilo. Mm. So may ganun po. May anong batas po, under what law naman yung nagbibigay ng karapatan sa mga pulis na pag hinuli ka, itetest ka for drugs? May batas ba yun? May batas ba doon? Under dito din po ba yan o? Palang SOP yun nila, oo, sa Ah, police. gano'n. Hindi po ba kasi, ako halimbawa as a defense lawyer, 'di ba, may kliyente Mm. lumapit sa'kin, nahuli ako ng pulis. Wala naman, hindi naman ako high, pero nakagamit ako halimbawa nakagamit siya 'no, Mm. Mm. parang hindi ba questionable sa pulis na bakit hinuli niyo siya halimbawa hinuli niyo siya na nanampal, halimbawa gano'n, right? So walang Yeah. kinalaman sa drugs. Hindi ba Yes. ki-questionin na abogado 'yon? Where do you get the authority to test him for drugs when there's no indication na na user siya? Yes, sa standard operation ng police, yun ang isasagot nila. Oo, kasi they observe him to be something unusual, acting something unusual, So 'yon. ang under siya sa influence ng drugs. Yun Ah, ang kanilang mga 'Yun ang probable magiging cause, oh, okey, okey. yun So ang 'yun ang kanilang sinasabi ko, eh. Kasi way. hindi ka puwedeng basta pulis ka, eh, Yeah, anuhin kita hindi. ng drugs, wala namang kinalaman, 'di ba? So Yeah, unless they can say na meron silang probable cause for thinking na oo. gano'n, okey, sige. So ingat po kayo, kaya kung kayo po dapat matino ang asal niyo para hindi kayo i-test for drugs. Yeah. Ngayon, ito na po, nakalagay dito meron siyang may confirmatory test pa nga kasi iko-confirm nga na Mm. talagang so 'pag Yes. hinuli kayo, hindi naman porke hinuli kayo, yun na yun. Iko-confirm pa at ite-test pa kayo to confirm na talagang gumamit kayo ng drugs, tama po ba? Yes. Oo. Okay. Tapos minimum of 6 months rehabilitation. Eto na, Mm. pasok na tayo sa rehabilitation. Mm. Um, 'Pag nag-rehab, dito under this, siyempre naaresto ka. Ano pong Mm. proseso 'pag naaresto ka? Sino ngayon ang magpapadala sa'yo sa rehab? Pulis? Hindi, ito 'pag na-arrest ka, talagang ipa-file ng pulis sa'yo kung anong klaseng arrest 'yan. Mm. Under drugs, na na-raid ka ba, Section 11 or nagtulak ka under Section 5. In both ways, isa-subject ka sa
Section 15, Mhm. drug test. Pag Mm. nag-positive ka doon, meron kang ikatatlong kaso. Nag-sell ka, nag-possess ka, at positive ka sa Nag-use ka. use. Oo, Yes. okey. Pero meron tayong rider dito sa section 15 sa last sentence na if you are found in possession of drugs and then you are found positive for using drugs, itong using hindi na ipa-file dahil absorb siya sa section 11. Mhm. Because the law says if you are in possession, you are assumed to be using. Mm, So okey. dalawa na lang ang kiha mo. Okey. In both ways, hindi ka pa isa-submit sa rehab. Magco-court proceedings pa tayo, mag-arraignment pa, then mag-plea bargaining. If you plead guilty to a lesser offense, bibigyan ka ng below 6 years na penalty. For the first time offenders yan, attorney. Mm, And mm. then, isa-submit ka sa drug dependency test. Okey. It is a court order So, because test may pa yun, case ka test? under court. Okey. Oo, isang proseso 'yan Mhm. na puwede ka i-submit for rehab because it Ah, is a court order. okey. Ikalawa, 'pag hindi ka naman nakasuhan at saka found ka using dangerous drugs, puwede ka sa voluntary submission program. Pangatlo, 'pag ayaw mo ng voluntary at talagang malala na ang situation mo, puwede kang i-compulsory commitment. Ito ang tatlo kung Yun yung kailan ka puwede tatlo. ma-rehab. Okey. So, Oo, yung sinasabi niyo una naaresto ka, tapos mm, nag-arraignment et cetera, tapos puwede mm, kang ilagay sa rehab, tama ba? mm. Yeah, After arraignment. Ano yun, after part arraignment, part ba nag-plea yan ng bargaining plea ka. bargain, It is part ng mandatory for the court to to issue order? an order for a drug dependency test. Ah, If okey. found positive ka, that is now the court will order you to be an inpatient. You submit Okey. yourself to a rehabilitation Oo, center. okey. So, since order ng Negative court ka yun, naman, counseling lang. yung alin po? If negative ka, Kapag negative, okey. you oo, at nag-grant ang kaniyang probation because the penalty is below 6 years, magka-counseling siya. Ah, okey. So, Oo, 'pag positive, rehab, 'pag negative, mm, counseling. Kasi mm, nahulihan ka ng meron kang hawak na drugs. mm, Okey. at So, may kaso ka, yung pangalawang sinasabi niyo na voluntary, voluntary. Okey. So, mm, walang problemang voluntary. Yung pangatlo ang ating pag-usapan, ah, compulsory, yung compulsory. So, yung mm. compulsory na yan, paano yan papasok? Paano magsisimula po yan? Halimbawa, yung family member mo, your spouse, asawa, your parents, your relatives within the fourth degree of consanguinity kasama first cousins diyan, Mhm. 'di ba? Pupunta sa court or sa prosecutor at magsabi, "Ito si Tarpolano kailangan na talaga i-compulsory rehab because hindi niya gusto mag-voluntary Ah, rehab." okey. Sige, opo, In okey. that case, we shall file a petition in court Ang for prosecutor? a compulsory, yes, Oo, oo, through okey. the oo, at the instance of the relatives of the drug dependent. Ah, okey. Okey, Mm, so yun yung dun papasok ang ating senaryong kontrobersyal, attorney, ano yun? piskal. Oo, Kasi, mm. um, may mga senaryo na alam ko na nangyayari. Hindi, bago ako pumunta dun, yung rehab po centers na yan, sa inyong lugar meron kayong rehab center dun? Wala, sa Wala. Iloilo pa. So, dadalhin pa sila dun? Okey. Oo, Ngayon itong mga rehab center na 'to kung hindi voluntary, hindi rin sila puwedeng dumampot na lang basta ng tao na hindi dadaan sa korte, tama po ba? correct. Okey. Yes, Ngayon, kung nangyaring ginawa nila 'yon, puwede silang kasuhan nung tao 'no? Nung hindi puwede naman. dinampot nila, oo, okey. So, ngayon magkakaroon tayo ng konting break kasi susunod na meron na tayong commercial, konting break lang po tayo and then babalik po tayo kasama si attorney. Pag-uusapan po natin yung eto na po yung exciting kasi actual
na senaryo na po ang pag-uusapan natin na mag-a-apply sa lahat, sa karamihan ng tao na nasa Philippines. Kasi minsan hindi naiintindihan nila, akala nila porque drug dependent ka, wala ka ng karapatan. 'Di ba po ba, attorney, the Bill of Rights is for everyone. Lahat Yes, dapat dapat irerespeto yung Bill of Rights ng bawat tao sa Pilipinas, kahit drug dependent pa yan. And may yes. proseso po para mailagay sa rehab ang Pero kamag-anak meron nyo. naman tayong exception dun sa Bill of Rights. Oo, because our Bill of Rights is not also unlimited. Oo, hindi, If syempre you may step on exception. the other's rights, Oo, meron na rin pero karapatan yung kasangga mo. may due process pa rin, 'di ba? Yun ang hindi mo Yes, pwedeng, hindi in all pwedeng, proceedings. oo, yun ang magiging Mm, exception nyo dun sa karapatan mo. mm, Kasi pag mm. sinunod nila yung due process, okay na sila. Nakakaawa din naman yung mga tao na kahit sabihin na nating dependent, 'di ba? Or kasi kailangan patunayan pa rin kagaya ng ginagawa ng police, even the police, hinuli ka, meron pa rin confirmatory test, 'di ba? Iko-confirm pa rin Yeah. nila eh. Police na 'yon, 'di ba? Paano naman yung mga private citizens na magbibintang ka lang kasi itong masakit din, madaling mangbintang, 'di Mm, ba? Nakakatakot pag pinagbintangan ka na. mm. You have to prove your innocence ng mangyayari. So, sino ba ang pwedeng magpadala sa'yo sa rehab at paano ba ang proseso para daling ka sa rehab at meron ka bang karapatang habulin yung mga tao na naglumabag sa batas? Pwede kang ipa-rehab ng kamag-anak mo, Mm, ng magulang mo, ano ba, asawa mo, magulang mo, anak, pwede rin, di ba? Until hmm. anong degree po, pati cousin, di ba? Pinsan, pwede. Fourth degree Fourth of degree. consanguinity and Continuity. affinity. Oh, Kahit oh, oh, in-laws pa pati yan. affinity, okay. So, pero hindi sila basta-basta, ah, hindi kanila basta ipakukulong sa rehab, di ba? Hindi, Kasi eto, may hindi. senaryo po ako, kwento. Itago natin siya sa pangalang Roy. Parang ano yan, no? Si Roy may asawa, si Mhm, si Reyna. Ngayon, itong mhm, si Reyna, hindi sila parang, ang alam ko, itong si Roy, gumagamit siya dati ng drugs. Pero hindi siya dependent. Kaya niyang itigil kung kailan niya kailangan tumigil. Ginagamit niya parang siguro pag nasa-stress siya, gagamit siya. So mhm, may time na may nangyaring isang araw na na-stress siya doon sa asawa niya dahil ayaw umuwi ng bahay. Uwi lang daw siya ng bahay at mga anak niya pag wala na siya doon. Mahal niya mhm, pamilya niya. Hindi niya alam kung paano aalis ng bahay. Siyempre bahay niya yun eh, 'di ba? Nag-away sila, ayaw na umuwi. So, gumamit siya ng drugs nung araw na yon. Nabanggit niya to sa kaibigan niya na gagamit ako kasi hindi ko alam paano para makaalis ako ng bahay, para makauwi sila. Gumamit siya, isinumbong siya, tapos so nalaman nung asawa. Ngayon, ang kwento, nung time na gumamit siya, pinabarangay siya ng asawa. mhm, Punta naman siya, akala niya yung marital dispute, parang tama. pag-uusapan lang yung away nilang mag-asawa, ganon. So nung nandun siya, um, syempre nakagamit siya, 'di ba? Kasi nasa-stress Mm, nga siya. Pero ano to dun lang sa barangay. Tapos lumabas siya para manigarilyo. Eto na ang mga taong from rehab. Dinampot na siya, dinala siya na sa rehab. 1 taon siya doon. Hindi na mhm, siya pinakawalan. After mhm, 1 year, nakalabas siya. Ngayon, lumapit sa akin. mhm. Nung nagkwento siya, sabi ko, mali ata. Hindi ako naniniwala na gano'n na ang batas sa Pilipinas na basta ka nalang dadamputin. Unang-una, hindi siya nakita gumamit. Oo. Ang nagkwento, hearsay lang ang dinig ng asawa, 'di ba? Hearsay lang 'yan eh. Mhm. Tapos sinabi niyang gagamit ako, hindi rin siya nakitang gumamit. Even granting attorney na Gumamit. nakita siyang gumamit. Hindi ka pa rin pwedeng basta na lang ganunin dahil asawa mo, 'di ba? Yun yung gusto kong maliwanagan. Hmm, O pwede bang ipadampot na lang ng asawa niya itong si Roy? Dahil, hindi. Hmm. paano yan? Under the Dinala siya law, sa rehab, 1 taon siya doon.
Ay paglabas niya puwede siyang mag-file ng case against kung sino man ang promotor ng Yung asawa pagdampot sa niya, kanya. O if he wishes to file a case against his spouse, puwede naman. puwede naman, At puwede oo. niya riyang So kasuhan ng rehab. kung talaga namang positive siya tsaka bumuti naman ang kalagayan niya dun, eh, 'di ba? May Pero, second chances. hindi nga po siya dependent, yun nga ang masakit, eh. Ah, Gumamit siya eh, once, talagang kidnapping yun. kidnapping po, 'di ba? Grabe ang tagal ng kulong, ha? Oh, isang Kasi taon yung hindi siya kidnapping pinali dapat 3 days lang. Ang kidnapping 3 days lang, oh, kidnapping na yun. oo, O at anytime before 3 days 'pag may naghingi na ng ransom, talagang kidnapping na yun. hmm. So ang kanya Eto, 1 year, ha? oo, 1 year tapos hindi siya pinapalabas, 'di ba? So, Sa para looban na-test din siya kung siya positive or negative kasi 'pag negative idi-discharge yan. hindi, gumamit nga Base siya nung on araw na stay sa loob yun, ng 1 year, maybe he was tested positive si hindi, alias Roy. oh, kasi nga gumamit siya nung araw na yun, 'di ba? Oo, ayun. Pero Yeah. pero ang tanong pa rin, hindi pa rin tama dahil 'di ba ang sabi ninyo bago ka ikulong petition, magfa-file ka pa Hindi, ng oo. petition in court, 'di ba? Para Yeah, ma-rehab? oo. It is provided in, Republic Act 9165, Mhm, Article 62 on mm, compulsory commitment. mm. Ito 'pag ayaw ng Dependent, oo. drug dependent Mm, na mag-submit sa voluntary mm, program. Oo. mm. There is a need for the relatives to file a petition to the court. Exactly. Then 'pag ang court meron ng cognizance of the case, the court will issue an order for this Mhm, drug dependent to be examined by 2 physicians. mhm, Oo, if he is found positive, oo, the court will issue an order for his confinement. mm, If one physician only nakakita sa kanya na positive, ang isa naman ay negative, the court will have a hearing. mm. Oo, talagang magpepresenta ng ebidensya. Ngayon, Oo, nandiyan yung drug dependent, nag-a-attend yan kasi meron siyang due process, mm. pinadalhan niya ng kumpina ng court. Exactly. So, he will be present. So, magpepresenta ngayon ng evidence. It is for the court to determine dahil isa negative, isa positive sa pagpepresenta ng ebidensya. If the court deemed it, oo, na siya positive, he will issue an order for the commitment. Mm, If the court deemed it na negative siya, the court will dismiss the petition. mm. So, imagine niyo 'yun. 'Yun yung dadaanan dapat nila, 'di ba? Hindi Yes. yung sinumbong ka, dinampot ka naman ng rehab, hindi ka na nakalabas. Kaya sabi ko Mhm. parang mali naman yung kaya nga sabi ko dun sa nag-ano, na gustong maging kliyente ko sana, sabi ko lang, based sa sinasabi mo mali. Pero they always say there's two sides to a coin always, 'di ba? Yeah. Right? Um, pero hindi daw siya talaga dumaan sa petition, walang hearing eh, 'di ba? Kung hindi siya dumaan sa hearing, hindi ko na kailangang marinig yung side ng kabila. Kasi kailangan Mm, dumaan talaga sa petition and everything, hindi mm, yung basta ka nalang mm. dadamputin na kidnapping na nga, 'di ba? Yes. So, yun yung oh, yan din yung gusto ko malaman ng mga tao, hindi lang to dito sa isang tao. Hindi natin po alam kung maraming pinagdadaanan yung ganyan na Mm. pinadadampot na lang, lalo na kung anak, 'di ba? Yung anak, padadampot mo na lang. Alam ko, syempre masakit sa magulang kung ayaw ng anak Yes. mo. Pero dadaan ka, Mm. kailangan po kasi nating sumunod sa batas. Kailangan natin ng sundin yan. Kasi kung hindi, magulo ang mundo. Gugulo Kahit talaga. sa voluntary, attorney, kahit sa Mm, voluntary submission program, mm, kailangan mo talaga magpunta sa board, PDEA board. mm. And then the PDEA board will file a petition sa court pa rin kahit voluntary yan. Tingnan nyo? Mm. May So, gusto na ang drug dependent, kailangan pa talaga dumaan sa court. mm.
So, Yeah. importante po kaya kaya gusto kong pag-usapan itong unang ano attorney, itong unang episode ko for this year. Mhm, And I really wanted to tackle this issue because I really got concerned nung may nagsabi sa akin na yun nga, yung gusto niya ako maging lawyer sana at ikinuwento niya. Nagulat ako. Sabi ko, mali yun. 'Di ba? Maling-mali yun kahit sabihin mong hindi mo tingnan yung batas eh. mm, Kayo, attorney, syempre matagal na rin kayong abogado. Parang nasa inyo na rin yun na kung alam nyo na yung kung just, 'di ba, or equitable yung nangyari. Sa ganun, mhm, parang, teka lang, mali naman ata yun. Basta ka na lang dadamputin, tapos kulong ka na agad. Hindi ka na mm, nakalabas. Isang taon ka doon, di ba? mm. Parang, and sabi nga, ang masakit sabi niya, parang isang taon na wala ang buhay niya eh. Oh, yeah. And to think hindi siya drug-dependent, noon lang siya gumamit. Aminado siya noon gumagamit siya, pero ilang taon nang hindi. Biglang nung araw na yung gumamit siya, dinampot siya. So, talagang Pinaka, pero while at the center, puwede naman siya mag-contact ng abogado. hindi nga niya, yun ang sinasabi, hindi Mag-habeas niya alam. corpus siya. Puwede, marami siyang remedy. O yun Mag-file siya nga. ng kidnapping for one, then he will file a writ of habeas corpus. Mm. Oo, meron siyang remedy. Oh, iyan, maraming hindi nakakaalam yan. Gaya nitong taong to, hindi niya alam yan. So, Oo, alam niya yan, true. malamang ginawa Mm, niya, 'di ba? So siguro. yun yung mga nakakatakot na basta na lang may power sila over you, akala nila pwede na lang gawin kahit ano sa'yo. Hindi naman Mhm, tama yun, 'di ba? So ngayon, yung hmm, kung pagdating din dun sa, yung mga nagre-rehab, yung sa rehab mismo, ang mm, nakakapagtaka, bakit sila pumayag? So ngayon, nakalabas na siya. Etong tanong niya sa akin gusto niyang gumawa po ng dokumento, mhm. magpagawa sa akin ng dokumento na pipirmahan ng asawa niya na hindi na siya ipakukulong ulit. Sabi ko, teka lang, Hindi naman hindi na, hindi naman valid yun. yun na nga. Tsaka, unang-una, wala naman siyang karapatang gawin yun na basta ka nalang ipakulong, di ba? So, bakit siya Hmm, pipirma? At tapos na parang kailangan pumirma siya na pag, pag bumalik siya, hindi na siya ibabalik sa rehab. At ang rehab, hindi na siya, unang-una, wala silang karapatang gawin yung ginawa nila Di ba? Tama po ba ako? first place. Yeah, So, yun din sinasabi ko, ayokong gumawa ng sulat na hindi naman tama ba't magiging subject ng contract yung ganyan, hindi naman legal yung ginawa, 'di ba? Di parang, yeah. parang inamin mo na tama yung ginawa mo, sige pero pwede wag na, 'di ba? Hindi, mali nga So, ang payo niyo, anong dapat niya pong gawin, attorney? Ngayong halimbawa, ngayon nakalabas na siya ng rehab, pwede niya, kung gusto niya, pwede niyang kasuhan yung mga nang kidnap sa kanya. Puwede. 'Di ba? Ang rehab Yeah, puwede niya rin kasuhan, ng puwede niya kidnapping ring silang dumampot, da eh. sa tagal ng panahon ba naman, damages, puwede Damages, rin. civil, oo. So yun Mm, yung mga puwede niyang gawin hmm, kasi hindi niya na puwede. maibabalik yung nawala niyang buhay na isang Baka taon. pumirma ang wife niya doon ng waiver sa loob ng rehab na siya ang nagpapa-confine sa kanya. Baka, hindi ko po alam kasi siyang nagpatawag, Hmm, 'di ba? parang may mga ganyan, Oh, pero mali, 'di because ba? sabihin niya that Roy is not with a stable mind, and therefore I, the spouse, oo, will serve as a guardian also, who will, sign a waiver na pinapa-commit namin 'yan dito, Yeah, yun pero yun. valid ba yun? Hey, because of that, the rehab take into their The custody rehab, Roy. sa rehab part, Yeah, sa rehab sa part part, ng yun rehab, ang kanilang parang ano sa kanila, yung kanilang panangga. panangga. Pero Yeah, Pwede mo ring dalhin sa korte yung rehab na yan dahil of rehab course. kayo. You should Yeah, understand what the law is about, 'di ba? You need to yes. as rehab facility, it is incumbent upon you to understand what the law is about and what you can and cannot do, 'di ba? Yes. Kung walang Oo, petition ang court, bakit mo kukunin? Ba't mo dadamputin? mm, Kaya ako yung abogado nitong si Roy, yun ang gagawin ko. Sulatan ko sila, mm, teka lang, hindi mo alam ang batas? Anong ginagawa mo? May rehab center ka. Nang namemera mm. lang kayo. Yun yung sa akin Ang dating sa akin, babayaran tayo Bayad sila isang taon, di ba? Oh, Yes, tapos walang lumalaban.
'Di ba? Walang mm, lumalaban, hindi kasi 'yun ang kaya importanteng maintindihan po ng mga tao 'to diyan sa Pilipinas. Hindi puwedeng hindi kasi kayo lumaban, huwag kayong duwag. Kailangan niyo talaga kumuha kayo ng abogado na magbibigay ng advice sa inyo, tapos ipaglaban niyo yung karapatan niyo. Kasi hindi naman puwedeng and minsan kasi attorney, yung mga taong ganyan, nawiwili kasi nga walang nagrereklamo, 'di ba? mm. Pinababayaan kasi natin. So, Oo, siguro ano rin natin, parang obligasyon or duty rin as citizens na magreklamo ka kung meron kang reklamo ilabas mo, 'wag mong ikimkimin. Kasi gaya niyan, biruin niyo 'yun, ilagay niyo yung sarili niyo sa posisyon niya. Hindi ka naman yes. depende, isang taon ka dun. That's a maximum, treatment in a rehab. Kasi ang ano diyan, not less than 6 months lang minsan, eh. Oh, tingnan niyo 'yun, siya isang taon tapos parang gusto pa ibalik. Sabi ko Maximum nga, 'yan. ang bihira. So tama, maling-mali nga yung ginawa sa kanya. So, sa mga nanonood diyan, basta tandaan niyo, kahit po sabihin na nating drug dependent po ang kamag-anak ninyo, sundin niyo naman po yung batas. Basahin niyo na lang po yung RA 9165. May internet naman po kayo. I-Google niyo lang, lalabas na nang maintindihan niyo. Ngayon, kung Yes. gusto niyo naman, tumawag kayo ng abogado. Mag-consult kayo anong dapat gawin. Pero para i-violate niyo yung karapatan ng ibang tao, maling-mali naman yun. Ilagay niyo yung sarili niyo sa kanila. Anong gagawin mo pag sa'yo ginawa? 'Di ba? Hindi naman tama yon. Tapos, ang masakit kasi niya yung merong imbalance sa power ng gaya niyan, mag-asawa. Kung may imbalance. Mayaman tong isa, mas may kaya maglagay, kaya magbayad ng rehab. Basta ka nalang padadamot, kaya ko eh. 'Di ba? Tapos ikaw wala kang magawa. Kasi, well, I don't know why, but siguro nga, yun nga, siguro hindi nila alam hindi nga kasi nila alam ang batas ng drugs. Basta alam lang nila, sinasabi ng iba, basta nahuli kang may drugs or gumagamit ng drugs, kulong ka, 'di ba? Tas ang iba iniisip, kamag-anak naman kita, asawa Hmm. kita, pwede kitang ipakulong sa rehab. Um, Attorney, 'di ba, mag-asawa lang kayo, hindi mo naman gamit itong tao. Tao 'to eh, 'di ba? Hindi 'to gamit. Mm, So yun, ngayon, so okay na tayo sa rehab, so mali yun, tandaan nyo, bago kayo ipa-rehab o bago kayo magpa-rehab, dadaan po kayo sa proseso, dadaan kayo sa petition sa court. mm. Kahit voluntary, gaya ng sabi ni attorney, kahit voluntary yan, dadaan pa Yes, rin. 'Di ba? oo. Hindi na lang, hindi basta-basta. So, at least For lumilinaw to na. determine whether totoo kang drug dependent Mm. bago Yeah, they ka have to determine i-confine. that. Kasi it is kung hindi naman is a deprivation of your liberty. Exactly. Yung sinasabi ko, 'di ba? Under the Bill of Rights. Mm, And importanteng Bill of Rights, kailangan, karapatan niya yun eh. hmm, Attorney, paano kung halimbawa, so ngayon, itong si Roy, lumabas na ng rehab. Gusto niyang mm. kunin yung mga record niya kasi hindi niya alam ang pinagagagawa sa kanya. Hindi, wala siyang kopya kung ano man yung mga report nila eh. Pwede naman niyang kunin, 'di ba? Kanya yun eh. Sa Rehab. sa law natin, ah, the records of a drug dependent is confidential. Pero kung siya mismo si Roy ang kukuha eh. Gusto niya makita. Um, I don't know kung i-release 'yan sa kanya ng center, but if it is the court who will order the release because from time to time, they have to submit an update to the court, then so be it. O kasi, Pero um, hindi lang ako sure kung itong si Roy, siya mismo, bigyan siya ng copy ng kaniyang ano, kasi mga record sa rehab. Kasi 'di ba parang, paano ko malalaman, eto lang naman sa akin. Mm, Ako halimbawa akong ni-rehab, tapos sasabihin sa akin na kailangan mo pa mag-rehab, pero ayaw mo hmm, ipakita sa akin record ko. Puwede mo ng pinipirahan mo lang pala ako, 'di ba? Paano mm, kung parang even halimbawa yung ibang kamag-anak na nagpa-rehab sa isang tao. Naku, mm, kailangan niya po ng 5 buwan pa kasi hindi pa siya okey, eh. hmm.
just ano, basta na lang gospel truth na yun, yung sasabihin ng rehab, 'di ba parang mali naman? Paano yun, Yes. attorney? Kasi si Roy, really yung process niya wala talaga sa law. Wala nga, 'di ba? It's out of the ano, of the legal process. Mm, And therefore, yung remedy ni Roy is to get back at this rehab, file a case, and then for the court, magfa-file siya ng motion for the production of these documents. And para the court makita will niya. do it. Yeah. Okey, So, segue lang ako ng konti since, fiscal para at least alam din ng mga tao. Mm. Kasi marami rin Mm. nagtatanong, hindi nila alam din yung proseso kung halimbawa may gusto silang kasuhan ng kriminal. Akala nila, ah, pulis na bahala. Mhm. 'No, pero siya lang nagrereklamo. Normally kasi ang nakikita nila inaresto siyempre pulis ang magdadala sa kulungan et cetera, sila magfa-file. Hindi po nila alam ang proseso kung halimbawang meron silang gustong, halimbawa unjust vexation, Mhm. right? Hindi nila alam proseso, akala nila sa pulis ka pupunta na lang. Ano bang Mhm. proseso para maintindihan po ng mga tao, kung halimbawa meron silang kaso laban sa isang tao na criminal case, gaya niyan unjust vexation, harassment, kung threats or whatever, ano pong dapat nilang gawin ba? Sa pulis ba? Tapos iniisip pa nila yung barangay, Ah, ibabarangay ba? yung mga kaso na unjust vexation, covered yan sa barangay conciliation. Kasi Pero depende sa penalty. Yung opo, 6 months and below na penalty, kailangan talaga siya dumaan sa barangay conciliation at saka merong certificate to file action. Kung mataas naman sa 6 months and 1 day, kasi hanggang 1 year lang naman ang penalty covered sa barangay, pwede na sa pulis. Pero talaga pwede sa abogado magpagawa ng complaint. complaint. Okey. Kasi yung iba naman, wala namang kaalaman. Yun Talagang nga, eh. tama ang sinabi mo, akala nila sa pulis sila magpagawa. Dadala sila dun ng witness, mapakuha sila ng mga statement, at ang pulis na ang mag-file. Pero hindi ka naman forbid na pumunta sa public attorney's office para magpagawa ng iyong complaint Mm, o mm, or sa private na practitioner na lawyer. mm, Oo, yun lang magbabayad ka. mm, But you still have the option, not only the police mm, mm. can do the filing of your case. Pero, yung napunta sila sa abogado, ang abogado pupunta pa rin sa fiscal's office. Kayo 'di ba kasi, Doon kayo sila naman magfa-file. ngayon ang magsasala kung talagang puwedeng kasuhan, 'di ba? Mhm. Yes, Mm. oo. So pagdating sa inyo anong nangyayari? Halimbawa, dinala na ang complaint affidavit. Yung complaint affidavit kailangan kumpleto. Ah, Mhm, yung hindi lang yung attachment. nagrereklamo kung may witnesses pa siya. Kasama Mhm, na rin lahat 'di ba para mapatunayan na may kaso yeah, siya. mm. 'Pag Meron siyang police blotter report diyan. Kung mga tungkol yan sa injuries, meron siyang medical certificate doon at saka yung mga resibo ng kanyang gastos. mm, mm. Naka-attach dun sa complaint, oo. So 'pag Pero tinanggap kung yun ng piskal, oh, i-determine sa preliminary investigation oo. kung may prima facie evidence Evidence, with okey, reasonable certainty of conviction, then ifa-file, iaakyat sa korte ang kaso. 'Pag wala okey. naman, idi-dismiss sa Dismiss, oo, level ng piskal. okey, oo. So hindi na ano na, wala ng kaso sa korte? Mm, Dismiss na 'yun? 'pag walang prima facie Oo, evidence. oo, wala na, okey. So Oo. ngayon, importante talaga siguro sa mga katulad ng ibang hindi nakakaintindi, pumunta kayo sa abogado kasi sila ang magbubuo ng kaso niyo. Hindi niyo kasi alam kung anong dahil hindi kayo abogado, hindi niyo alam kung anong dapat patunayan para angat sa level ng court, 'di ba? Ngayon, yung Yeah. balik tayo sa barangay. 'Di po ba ang barangay conciliation, if I'm not mistaken, is Mhm. kung nangyari yan within the barangay, karatig barangay, within the city. Mm, Pero kung mm. magkalalayo kayo, hindi na kailangan ng barangay conciliation po, 'di ba? Hindi na. Yun ang If hindi you kasi live in different municipality, okey, oo. So oh, if you yun, live in different barangays within the same municipality, pasok kailangan pa rin i-submit sa barangay conciliation sa barangay ng respondent. ng respondent, okey. So, Yes.
So, naintindihan niyo po yon, 'pag meron kayong reklamo, may gusto kayong kasuhan, within the barangay, punta kayo sa barangay niyo. Pagka Mm, hindi kayo magkapareho ng barangay, pero sa isang municipality kayo, kung sa sino yung responded nirereklamo barangay. niyo, dun kayo sa barangay niya magfa-file. Mm, So, mm. yan yung tatlong hearing, tsaka certification Hindi po, di rin ba? kailangan na 3. Ah, hindi na? Wala talagang standard rule doon. Wala So, talagang pwedeng, standard rule doon. Ang barangay conciliation is 60 days from the date of filing. They have to issue a certificate to file action, otherwise hindi magtutol ang running ng period. At there is a danger that the case will prescribe doon pa lang sa level ng barangay. Dahil hindi mm, rin alam ng barangay na they have to do the mediation and conciliation within the period of 60 days only ayun na nga. from the date of filing. So, pag nag-file ng reklamo sa inyo, within 60 days, dapat mabigyan ng certification. Ano man Ah, mangyari. before pa umabot sa Oh, fiscal, yung mga cases covered by the barangay conciliation, talagang dadaan muna doon. sa barangay, yun Kasi na nga. pag inakyat mo na talaga agad yan sa fiscal, i-dismiss yan for Mm, non-compliance of the barangay conciliation program. mm, mm. So ibabalik, Oo. provided hindi pa talaga prescribe yan. Mm, mm. Eh kung Pero yun, prescribe, wala na talagang case. so basta ang running nung period po from the time final mo sa barangay, Oo, 60 days. 60 days, okay. So ngayon, Mag-i-stay paano siya doon. po, ano po ang ano nila, ang magagawa nila kung hindi, 60 days na hindi pa nagbigay yung barangay? Ay naku, may problema na talaga ang barangay, hindi siya marunong. So, Yun na nga. yung iba naman, nag-prescribe na ang kanilang case, wala na silang habol doon sa respondent, nagfa-file ng case against the members of the barangay. Oo, yun na nga eh. Pero, so, pwede bang, halimbawa, gaya, yung mga nakikinig dyan ngayon, pag napansin nila na malapit ng 60 days, pwede na ba silang pumunta sa fiscal? Hindi. Kailangan talaga nila ipa-release yung certificate to file action Mm. because it is one of the requirement para makapunta ka sa fiscal sa mga cases covered by the Barangay Conciliation Program. So, paano yan kung hindi talaga naiintindihan ng barangay, ang tigas ng ulo nila, di wala kawawa kayo. Ay talagang nangyayari yan, attorney. Nangyayari talaga yan. Maraming beses. Nag-stay na sa kanila ng mga 100 Oh my days. So gosh. sabi ko sa police, wala ka ng case. Paki-explain doon sa complainant bakit na-lose niya ang kanyang right dahil sa kapabayaan. Yun na nga. Oh. Oo. So, this complainant is not without recourse. He can file a case against this policeman kasi hindi rin nila ni-remind yung barangay or Mm, this barangay conciliation committee for criminal offenses or maybe damages. mm. Oo nga, ay, ito pang isang napapansin ko. Ang barangay, basta na lumapit ka sa kanila, automatic sasabihin kailangan ng certification. May isa kong naging kliyente po, gusto niya mag-file ng kaso sa isang tao na hindi naman taga doon. Sabi ko, Mhm. bakit kasi hiningi niya yung blatter? Kasi pinablatter niya pa rin. Hmm, Sabi, hiningi niya yung blatter sa barangay. Sabi ng barangay, hindi pwede kami, tsaka hindi kami pwede magbigay ng certification sa inyo. Ay, hindi kayo pwedeng dumiretso. Kailangan nyo ng certification. Kailangan mag-mediation muna. Kailangan mhm. ipatawag muna ng 3 beses. Sabi ko, teka lang. Taga saan ka? Hindi ka, sa ibang city siya eh. Ay Sa hindi na ibang city kailangan. siya eh. So, Mm. sabi ko, hinihingi mo lang yung blatter. Kung totoo siya, Yeah, hindi yeah. mo na sila kailangan kausapin. Diretso ka na. Mm. 'Di ba? Yeah, not subject siya sa, sa Oo. barangay conciliation, pero puwede siya mag-request ng kanyang report kung meron siyang report Mm. doon, Oo. upon payment of a certification fee. Kung Mm. meron naman silang ordinance to that effect, Mm. na mag-i-issue sila ng certification, meron silang taripa do'n. Magkano Mm. ba itong barangay blatter, release, Mm. magkano ba itong indigency proof, release, Mm. kung merong ordinansa. Otherwise, Oo. kung wala namang ordinansa, hindi sila puwede magpabayad Magpabayad, ng okey. release. Oo. So yun, so yung sa inyo po mga nakikinig diyan, yung mga hello mga taga Nasugbu diyan, kasi ang office ko po nasa Nasugbu. So yung mga Mhm, kakilala ko diyan, hello po sa inyo, nami-miss ko na kayong lahat, gano'n, eh. Nadinig niyo 'yan, kung meron po kayong kaaway diyan na taga-barangay, within the municipality, within Nasugbu, at umaabot na po kayo sa 60 days,
baka wala na kayong kaso. Kasi hindi na, Mhm. gaya niya sinabi ni attorney, lalampas kayo sa 60 days, wala kayong certification, hindi na kayo tatanggapin ng fiscal. Right? Prescribe. Ngayon, oo. So ngayon, yun naman mga barangay captain dyan, mga barangay, mga kagawad, yung mga nasa lupon. Sana po pag-aralan Mhm. ninyo ang batas ninyo. Hmm. Hindi po yung basta na lang uupo at kunyari may alam, wala naman pala. Kasi nakakaawa naman po yung mga tao na pinagsisibihan nyo, tandaan nyo, nandiyan kayo dahil sa mga tao. So, pag Yeah. lumapit po sila sa inyo, sana naman bigyan nyo sila ng tamang payo. Kung hindi nyo Mm. alam, magtanong na po kayo. 'Di ba? Yeah. Madali naman po, gaya ng sinabi ko, basahin mo lang naman yung batas. I'm sure meron naman kayo Mm. dyan. So, Oo. nakakaawa kasi gaya nung iba na yung matatanda, yung mga wala namang way, yung mga wala namang pera, hindi alam gagawin, naloko ng kapitbahay. For example, hinahabol nila, hindi nyo tutulungan, maawa naman kayo. Paano na sila pag lumampas Oo. na yung yung time na dapat ibigay nyo yung certification, 'di ba? So, Oo. ang dami talagang pwedeng pag-usapan, ano. Nakakatuwa Pero kang kausap. i-clear lang natin, yung mga kaso lang na covered Ay, oo, ng barangay reconciliation, probably kaso lang na may penalty 6 months pababa and below, and a oo. fine of 5,000. Yun lang ang subject sa barangay. Sa barangay, oo. 'Pag mataas na sa one Diretso year na. ang penalty imprisonment or ang fine mataas na sa 5,000, hindi na kailangan dumaan. Kasi minsan itong barangay kahit hindi na kanilang jurisdiction, 'pag Oo, pumunta dun yung tao tinatanggap. oo nga, tas Na sasabihan wala sila naman na silang 3 jurisdiction, hearing. eh, yeah, hindi, walang 3 hearing. There is no hard and fast rule to 3 hearings. Mm, Ito ang step diyan talaga. 'Pag nai-file within the period of 5 days, mag-i-issue ng summon ang barangay. Ang first stage niyan is sa barangay chairman, barangay captain na ngayon ay punong barangay ang tawag. mm, mm. 'Pag hindi niya na kailangan mag-second pa sa kanyang level kung alam niya talagang Hindi hindi sila magkakasundo, ma-reconcile. oo. So, i-constitute niya na itong pangkat. 3 member ito ng lupong tagapamayapa. Oo, 3 ito sila. Who will also, on a second stage, issue a summon na magdating sila sa araw na ito. Kung alam nilang hindi talaga reconcilable yan, kahit isa pa lang sa lupon, mag-issue na ng certification. Mm, mm. Or they want to have it the second time but within the period of 60 days, do it. Basta alam mo na hindi talaga reconcilable, hindi mo kailangan sa maramihang hearing. Hearing, oo. 1, 2, hindi mo kailangan ng 3. Okey. Oo, kasi nakita mo naman 'yun sa mga Mm, parties kung mm, talagang hindi na reconcilable. Basta mm. yung period within 60 days. Linawin ito natin ng 60 days. Halimbawa, ah, here is a physical injuries case. This is to be filed within the 60-day period sa prescription sa revised penal code. Halimbawa, na-hospital ito. Nag-file siya, nakalipas na yung 30 days. Eh, 'di ba may remaining 30 days na lang Mm, siya? mm. Pinasok niya yan sa lupon. Mag-i-stay yan doon ng 60 days. After 60 days sa lupon, yung 31st day niya up to 60 magra-run yan again para hindi pa prescribe 'pag 60 days 'no, ni-release nila after 60 days, mayroon pa siyang 30 days to file his case sa piskal. Mm. Pero kung nag-stay sa lupon ng 90 days, naubos pati yung remaining Yung days na 30 niya, 30 niya sa oo, prescription. oo, Kaya he loses his right to file a case. mm, Yun ang nangyayari. oo. Oo. Ngayon yung pagbilang po from the time na na-injure siya, yung sa Hindi, kanya, at the time yung ni file mo sa lupon, ang 60 days dun sa period dun tayo certification, magka-count. Oo, pero yung prescription at the time na-injure ka. nangyari yan sa'yo, Oo, yun yung sa'yo, yun yung injured ka. sa for Oo, filing the case, 'di ba? yeah, Yun yeah, yung sa'yo. for Pero yung sa filing. lupon, so kaya sinasabi niyo, 'pag nagpunta sa lupon, nagsa-stop ang running. Ang running Okey, isang period. okey. So, Ng 60 30 days days, only. oo. So bale halimbawa after 30 days nag-file ka, stop yon, Mm, mm. right? Pero 'pag 60 lumampas days na ng stop. 60 days, run na naman.
Yeah, Okay. even nasa loob siya ng lupon Oo. nagko-continue ang running ng period Basta niya. nag-60 days na. Oo, Pero ang tanong ko naman ganito, yung certification na to ah, file action. to file action, Mm. anong ang controlling yung date? Halimbawa, pasok naman siya sa 60 days, dapat i-file agad dalhin agad yun sa court o so bali yung 60 days na yun sa certification. Tapos titingnan na lang natin yung prescription nung mismong crime. Dapat Mm. within i-file. Yes, Okay, o sige. oo. Okay, 'Pag kasi na-release nakakalito eh, 'di earlier ba? sa 'pag na-release earlier sa barangay, ay good. Oo, Kasi yung may time time ka. mo marami pa. Mm. Oo. Oo, okay. So ayan, hindi po ganun kadali ng pag-usapan 'to, 'di ba? Imaginin mo nga, Mm. nakakalito talaga so etong si buti na lang expert na po ang ating guest ngayon kasi ang tagal niya ng 39 years in government service tapos how many Hindi, years as fiscal? 23, 23, 26.5 as a imagine lawyer. that. Kasi nag-defense ako ng 3 years. O, 3 years defense. So maganda po yung kausap natin kasi na-try niya maging defense, na-try niya mag-prosecute. So balance Hmm. itong si attorney kasi alam niya rin, that's what I call, she has a more well-rounded perspective than someone na nag-prosecute lang or nag-defense lang. Kasi nakalam niya yung both sides eh. 'Di Mm. ba? So pareho tayo, ganun din ako. Federal crown ako, naging provincial crown ako, naging defense lawyer ako, So alam natin kung saan nanggagaling yung kliyente, alam din natin kung saan nanggagaling yung fiscal, yung prosecution, eh, 'di Yung sa ba? kabila. Oo, Yeah. so mas balanse tayong tumingin sa kaso, Mm. hindi yung dito lagi kasi defense ka o kaya dito ka lagi kasi Mm. prosecution ka, 'di Mm. ba? Ako, thank you po, attorney. Parang kulang ang oras natin sa dami ng alam ni attorney. Hmm. Thank you It's so alright. much. Oo, Ah, tapos thank attorney, you rin. thank you so much for gracing our show. Sasabihin ko sa inyo kailan to i-release before the end of January kasi itong January Mm. special ko. Ito po yung comeback ng konting kaalaman, malaking katulungan. And of course, thank you Judge Christine, ang magandang judge diyan sa inyo. Saan po ba siya? Rojas City siya, 'di ba? Si Judge Rojas Christine? City, Capiz, oo, Oo. RTC Branch 10, ako ang kaniyang ano, public prosecutor. O yun, siya po ang Yan. si Justice Teen po. Ay, ano bang apelyido niya? Chang? Ay, hindi na Chang. Ano Tiangco ba? Vinculado. Vinculado na. Hindi na Chanco lang. Chanco Vinculado. Mm. Siya po ang nag-recommend kay attorney, kay Fiscal Bialen. Kasi si Judge Christine, kasama ko sa San Beda naman, law school before. Mm. Oo. Ah, beauty queen namin yan eh. Kaya tawag ko sa kanya si Talaga. Judge Beautiful. Oo. Yun. So, hello Judge. Thank you so much. Ang ganda-ganda ng binigay mo sa aking guest kasi ang dami niyang alam. So, attorney, thank you. Sana sa uulitin. Ganun eh, no? Yung You mga never know. kaalaman ko sa barangay, na-learn ko yan when I was a DILG officer talaga. O, tingnan nyo. Dinala ko lang doon sa pagiging abogado. Alam niyo ang gagawin ko? Gigess ko ulit siya. Titingnan ko yung credentials niya. Pag mayroon akong tanong, doon ko siya ipapasok. Sige, attorney, Wow. thank you so Oo. much. And Thank you hopefully, din. magkita tayo Mm. ulit. Maraming maraming Oo. salamat po. Thank you. Thank you. Bye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre po, maraming salamat ulit kay Attorney Bialen. Napakadami po naming natutunan sa inyo tungkol sa law on drugs at barangay process. At sa mga manonood, kung meron po kayong katanungan tungkol sa ating naging topic ngayon, or meron po kayong topic na gusto nating pag-usapan, i-email nyo lang po ako sa merlo@gmail.com. At huwag niyo pong kalimutang abangan ang susunod nating episode, ang second episode for 2026. Lalabas po ito sa second week of February. It's a Valentine's special. And because it's a special day, special episode, special din po ang guest natin. Manggagaling po siya sa Court of Appeals of the Philippines. At ang topic po natin, exciting din at interesting because bago lang po itong batas na to. Kaya sigurado ako na hindi pa natin lubusang naiintindihan. Kaya magandang pag-usapan at manggaling to sa isang eksperto na justice ng Court of Appeals. Again, second week of February, huwag niyong kalilimutan, tutukan niyo po dito sa Konting Kaalaman, Malaking Katulungan. Ako po ulit si Attorney Maria Eleanor Rodriguez. Nagpapaalam. Hanggang sa muli.